Sa nangyaring bardagulan o bangayan sa Senado laban kina Senator Cayetano at Senator Binay na ipinakikita kung anong klaseng mga politiko itong ating mga ibinoto na nagdangalalan para lang sila nasa isang barangay hall at nagpapalitan ng mga hangang na salita laban sa sinasabing overpriced daw ng Senate building na sinasabi ni Cayetano na 23 billion pesos ang gagastusin daw sa pagpapagawa ng bagong building na ito. Sabi naman ni Nancy Binay na 21 billion pesos lang. Grabe talaga itong dalawang angka na to, no, na nauwi nga sa personal na bangayan dahil nga alam naman natin ng pamilyang Cayetano at Binay meron talagang sariling hindi pagkakaintindihan lalo na sa usapin ng Taguig at Makati sa pamumuno ni Mayor Binay ng Makati at ang asawa ni Cayetano sa Taguig. Ang siya namang mayora doon na nagkaroon nga ng ilang mga bahagi ng pagpunta ng sinasabing ilang lugar sa Taguig na hindi naman nagustuhan ng mga Binay at parang nauwi nga sa Senate hearing tungkol nga sa Senate building. Grabe, ano? Parang nakakalungkot lang na kinukuha sa taong bayan ng kanilang ginastos sa Senate hearing na iyon at napunta lamang sa pag-walkout ni Senatora Binay laban nga sa sinasabi ni Cayetano na alamang natin na talagang away politika talaga ang nangyari sa Senate hearing na ito. Ito si Senator Cayetano, matatandaan na nagbigay ng kanyang advertisement nung nagdaang alalan para sa senatorial race at sinasabi niya 10,000 pisong ayuda sa bawat mamamayang Pilipino na punta sa wala pagkatapos manalo wala ka nang narinig sa kanya. Saan ay sinasabi niyang 10,000 piso para sa pamilya ni Juan Pasang Cruz. Ito naman si Senadora Binay naman, talagang nakapokus talaga sila ang kanilang pamilya kung paano talaga makokopo ang talagang mga sinasabing magagandang negosyo sa Makati at nahati na nga ito at napunta ang ilang parte ng Makati sa Taguig sa pangunguna ng asawa ni Cayetano na si Mayora na nagpapatakbo ngayon ng Taguig at yun nga at nagkaroon nga ng bardagulan sa loob ng Senate hearing. Ang sabi ng mga netizen, bago nyo pagtalunan ng budget ng building ng Senado ay asikasuhin nyo muna ang 27 billion pesos para sa mga health workers na nagdaang pandemic na hanggang ngayon daw ay hindi pa naibibigay ang kanilang hazardous pay at mga incentive sa mga sinasabing health workers. Ang iba dito ay nagwish ng buhay at nangamatay nga sa panahon ng pandemic at hanggang ngayon pa sinasabi ng mga health workers nasaan na ang kanilang hazardous pay at incentive sa kanilang pagiging bayani nung nagdaang COVID-19 pandemic. Itong pinagtatalunan ni Binay ni Cayetano masyadong naging personal. Alam naman natin talaga ang pinupunto ng bawat pamilya yung kanilang pag-aari daw sa Taguig at Makati na ilang buwan lang at pinag-usapan to at nagkaroon talaga ng magandang ng matinding bangayan ang mayor ng Makati laban sa mayor ng Taguig City na nauwi nga sa hindi pagkakasundo hanggat sa sinabi magdidimanda raw ang mayora ng Makati laban sa mayora ng Taguig City. Ito talagang nagdaang Senate hearing grabe talaga, no? Ipinamumuka sa atin ang mga klase ng politiko na ating inalal sa pwesto sa ganitong sinasabing hearing na nakakaya talagang para sila mga magkapit-bahay lang na nagbabangayan. Hindi sa loob ng Senado, kundi raw sa isang loob ng barangay hall at nakita nga kanilang mga personal na interest lang ang kanilang gustong protektahan at hindi ang nangyayari sa walang humpay ng paghihirap ng buhay ni Juan Pasang Cruz sa patuloy nagpagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at ang mga issue sa administrasyon ni PBBM gaya ng West Philippine Sea. At sinasabing usapin ng Chacha, ito namang ating dalawang senador at senadora ay walang humpay talaga
na nagtatalo sa harap ng national television na sinasabing ugat nga ng pag-aalitan nito ay sa sinasabing usapin ng Taguig City at Makati City. Sana naman matuto na tayo kung sakaling itong dalawang ito ay tumakbo sa senatorial race, kung hindi man sila sa midterm election sa 2025, sa 2028, kung sakali sila tatakbo na naman as senador at senadora, huwag natin iboto ito. Nakakahiya talagang kanilang ginagawa sa harapan pa ng live television coverage ng mainstream media ay nagbabalik taktakan at nagbabardagulan itong dalawang senador ng halal ng bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag sa pang-araw-araw na buhay ni Juan Pasang Cruz at mga kakaibang nangyayari sa mga usapin, lalo na sa ating mga politiko.